Ha? Ano ba to? O ba't parang namang problema maalat yun? Kasi naman yung pisa ko nagpapatulong sa akin. Ano ba yung proyekto nila? Sabi niya may pananalisis daw sila gagawin tungkol sa Rio ng Bicol. Partikular sa panitikan na kapaloob nito. Maganda nga yan kasi Bicolano ka naman. Mas magiging madali yun. Kahit taga rito ako, hindi ko pa rin alam ang mga pasikot-sikot dito sa atin. So, ganito na lang. May mga halaman naman ako. At tutulungan na lang kitang magbahagi sa pinsan mo. O sige, magandang ideya. Saan nga ba matatagpuan ang rehiyong Bicol? Ito ay matatagpuan sa timog silangan ng Luzon, ang pinakamalihim pulo sa kapuluan ng Pilipinas. Binubuo ito ng mga lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Ang lungsod ng Legazpi, ang kabisera, sentro ng politika at administrasyon ng rehiyon. Samantala, ang lungsod ng Naga naman ang sentro ng relihiyon, edukasyon, ekonomiya, industriya at ekonomiya ng rehiyon. Maituturing na mayaman ang relihiyong ito sapagkat sa higit nitong kayamanan. Simulan natin sa pinagmamalakitong kultura, tradisyon, likas na yaman at iba pang mahalagang detalye na talagang sinasalamin ang kagandahan at ang angkin nitong kaibahan sa ibang rehiyon. Halina't ating simulan palalimin ang kaalaman natin rito. Rehiyong Bicol. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Ang rehiyong Bicol ay binubuo ng mga lalawigang Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon at Catanduanes. Ito ay panlima sa mga may pinakamalaking pangkat ng mga etnolinguistika sa Pilipinas. May mga agta na matatagpuan sa isarog ng Iriga. Wikang Bicol ang ginagamit na wika na ibinatay sa Malayo-Polynesian na may halong Arabia, Inchik at Kastila. Kilala ang Bicol na Ibalon mula sa salitang Ibalyo, na ibig sabihin ilipat sa kabilang paligid o mga taong marunong tumanggap ng panauhin. Sa Sorsogon, unang dumaong ang mga Kastila noong 1567 at sa unang dokumento nila ay nabanggit ang Ilog Bicol. Tinawag din ang Bicol na Los Camarines ng mga Kastila. Mga Bicolano ay relihiyoso, tahimik, palakaibigan, masayahin at matibay ang loob sa mga pagsubok sa buhay. Mahilig sa pagkaing may gata at sili. Ang pangunahing produktong agrikultural ay abaka, niyog, palay, mais at saging. Sa kanila nanggaling ang mga pili nuts. Yaman rin sa produktong metal ang rehiyon, kabilang dito ang ginto, pilak at kramo, pati di metal ang buhangin, graba, uling, apog, perlite, silika, marmol, buhanging itim, buhanging puti, guano at asin. Ang mga pangunahing hanap buhay naman ng mga Bicolano ay pagsasaka, pangingisda,
pagtutroso at pag-agawa ng mga produktong gawa sa abaka. Mayroon ding iba't ibang kaugalian sa panliligaw. Una na riyan ang lagbitaw o palaktaw-laktaw na ang ibig sabihin ang unang pagkikita sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Sumunod ang pasangko, ang pagsusuri ng bawat isa sa mga prospektibong kapareha. Sumunod ang pag-agad o paninilbihan sa Tagalog, ang panunuyo ng lalaki sa pamilya ng babae. May negosasyon din bago ang ikasal o dowry o dote sa Katagalugan. Sinakat, ang regalo sa babaeng ikakasal mula sa mga kamag-anak na dumalo sa kasalan. Mayroon ding kaugalian sa panliligaw na tinatawag na ilinakat o ekstrang bayad pag ang babaeng ikakasal ay siyang pinakamatanda sa pamilya. Sumunod ang sayod o drawings na kasunduan na pagpapakasal. Ang dalawang panig ay nagsasagawa ng trongko o panunusog ng lahi o pinagmulan ng angkan para maiwasan ang pagkasama ng mga magkamag-anak. Panghuli ang pagkaya, sa wakas ang pagsaksi ng kasal. Ngayon ay isa-isahin natin ang bawat lalawigan ng rehiyon. Una ang Albay. Ang kabisera nito ay Legazpi, may 17 munisipyo o bayan. Iba't iba ang pinagmulan ng salitang Albay. Una ang Ibal, kahulugan ay sentra ng kalakalan o bilihan. Baybayan ang ibig sabihin ay tabing dagat. Alhay ang ibig sabihin naman ay patuyuin ang nilabhan. At panghuli ang Tabay na ang ibig sabihin na sandigan para suporta dahil ang Albay ay suporta ng Luzon. Ang pinakamalaking bahagi ng lalawigan ay nakasandig sa maalamat na bulkang Mayon na kinuha ang pangalan sa salitang Magayon na ang ibig sabihin ay maganda. Sawag na naman ang unang pangalan ng Albay. Sumunod naman ang Camarines Sur. Ito ang pinakamalaki sa mga lalawigan ng rehiyong Bicol. Binubuo ito ng 2 lungsod, ang Naga at Iriga, at may 35 munisipalidad. Pili ang kabisera o capital nito. Bicol ang pangunahing dialekto dito. Ang Camarines Sur at Norte ay isa lamang probinsya noon, ngunit nahati sa 2 lalawigan, Camarines Sur ngayon at Camarines Norte, na may 4 na distrito. Unang distrito ng Nueva Cáceres, pangalawa ang distrito ng Rinconada, pangatlo ang distrito ng Iriga, at panghuli ang distrito ng Isarog. Sunod ang Camarines Norte. Ang kabisera nito ay ang Daet, pangalawa sa pinakamaliit na lalawigan ng rehiyon ng Bicol, na may areang kumulang sa 2,112 kilometrong parisukat. Walang lungsod ang lalawigan na ito at binubuo ng 12 bayan o munisipalidad. Kortengham o umbok sa mapa na wari nakasalalay sa mga karatig na lalawigan ng Quezon at Camarines. Pagsasaka, pagmimina at pansariling hanap buhay o cottage industries ang pinakakikitaan ng mga mamamayan. Ang Masbate naman ay hugis sinsel. Binubuo ito ng 3 pulo na nakahiwalay sa hilaga ng mga pulo ng Bisaya at hilagang kanluran ng Bicol Peninsula. Aroroy, ito ang bayan na nababalita ang maraming ginto. Ang pangalan ay hango sa salitang al-oro na naitinawag ng mga Inchik. Ang lupain na ito ay may 4,048 kilometro. Walang lungsod, subalit binubuo ng 21 bayan o munisipalidad. Pinakamalaki at siyang pang 11 sa pinakamalaking pulong kapuluan. Sorsogon. Ang kabisera pa rin nito ay ang Sorsogon, isa sa pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas. Dito idinaos ang kauna-unahang misa sa pulo ng Luzon. Idinaos ito sa Cebu, bayan ng Bulan Hibalong sa Magallanes, na kung saan ay unang tinigilan ng mga Espanyol. Dito natayo ang unang Katoliko sa pamahalaan ni Padre Alonso Jimenez noong 1567. Dating ibahagi ng Albay ang Sorsogon, isa sa pinakabatang isla sa Luzon na ang ating pangalan ay Ibalon. Sinakop ito ng mga Kastila at ginawang kabisera noong 1649. At panghuli ang Catanduanes. Ang kabisera naman nito ay ang Virac. Bantog ito sa taguring pulo ng Dagat Silangan o Isle of the Eastern Sea at lupain ang hinihinalang mga pakpak or Land of Holding Wings. Masasabing ito ang may pinakamalaki
na sakop na lupain sa mga lalawigan ng Bicol. Walang matatawag na lungsod subalit may 11 lalawigan o bayan. Ang Birac ang pinakakapitolyo at binuo ito ng 11 na bayan sa lalawigang Bicol. Makikita rin sa rehiyon ang iba't ibang pook pasyalan at tanawin. Isa na rito ang Mayon Volcano, Kabundukang Ilog, Paligwason Hot Spring Resort, Malabsay Falls, Ocampo Deer Farm, Basilica Our Lady of Peña Francia, at ang Subic and Bicol Beach.
Pasifiko, makukuha mo ang panahon na magnifiko. Yakul ang pwede mong magibuhan na makataon si Monica buhayan. Sa tibay asin gayon, talagang namidbidan hanggang sa bilog na kinapaan. Namidbidan, namidbidan ang abakan ni Katanduanes, ang abakan ni Katanduanes, ang abakan ni Katanduanes, dahil ka ni Kabales. Ngayon ay pumunta naman tayo sa panitikan ng rehiyon. Sa kabila ng maraming wikang ginagamit dito, marami sa kanila ay bihasa sa Ingles at Pilipino na siyang ginagamit natin sa pagsulat ng dula, maikling kwento at nobela. Kakaunti ang kalaman sa panitikang Bicol na nasusulat sa katutubong wika maliban sa Daragang Magayon at Sarong Banggi. Karamihan sa mga akdang nasusulat sa wikang Bicol ay hindi na inimbag at kalat-kalat pa. Bagamat mayaman ito sa buntong salawikain, awiting bayan at kwentong bayan. Ang mga ito ay nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao. Marami ritong mito at alamat na matatagpuan kaugnay ng mga gandang lugar. Lawa at bulkan. Halimbawa nito ay ang alamat ng Bulkang Mayon. Ang mga matatandang lugar ay patuloy na ginagamit na aliwaga o sasabihan o pasabihan para bigyang diin ang kahalagan ng katapatan, kasipagan, pagtatiyaga at iba pang magagandang ugali sa mga kabataan. Ilan lamang sa mga uri ng panitikan nito ay ang ariwaga o sasabihan, tigsik o panuudan, o paukod at mga kwentong bayan o kilala sa tawag nitong kantang suanon. Uri ng panitikan. Una, ariwaga o sasabihon o kasabihan. Binubuo ng 2 hanggang 4 na taludtod na may sukat at tugma. Naglalayong itong ipaalala sa mga kabataan ang magagandang ugali. Halimbawa nito, ang takot sa tipaklong di aani ng anuman. Pangalawa, sa tahaw ning dagat kadakol ang naghahanap, na dai pinalad. Sa ang salin nito ay marami ang naghahanap, isa lang ang pinalad. Mga salawikain. Ang salawikain o kasabihan ay malaking ginagampanan sa buhay ng mga Bicolano noon. Ang mga ito ay nagiging batayan na ginagamit kadalasan, lalo na sa pagpapaalala sa mga tao na maaaring kalabasan ng maling gawa. Ang mga salawikain ay karaniwang tumatalakay sa moral, kabutihang loob at pagpapahiwatig ng puwang katotohanan tungkol sa buhay. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Una, ang masanaging saging maanghit pa sa kanding. Salin, ang pagkukunwari ay maanghit pa sa kanding. Pangalawa, ang katotohanan kuro uwak na dai itatago. Salin, ang katotohanan ay tulad ng uwak na hindi na itatago. Pangatlo, ang ngusong na rutab-rutal siling sa ganong makinuto. Salin, ang ngusong maingi ay tulad ng manok na pumuputa. Pang-apat, kung sinimbag na dai tigahapot, tanda na may ginibong maraot.
Salin sa English, to answer without being asked is sign of wealth. Panglima, dai kasupog ang dai mo kapag adal kundi pagdai ning ugali. Sa English, do not be ashamed of your literacy but you are discourtesy. Pang-anim, ang maraot sa inyo dai nagibuhon sa ibang tao. Salin, ang masama sa inyo huwag mong gawin sa iba. Pang-pito, marahay pa ang magsulusulo kan mag-iba ika kun maraot na tao. Salin, nabuti pang mag-isa kaysa may masamang kasama. Pangwalo, maray pa ang mawara kaning respeto ning magnatao. Salin sa English, better to lose money that can lose the respect of others. Pangsyam, ang maraot na ipaghaling maraot man it ang sambatan. Salin, ang isang bagay na galing sa masama ay masama rin uuwi. Pangsampo, ang katotohanan garuuwak na dai tatago. Salin sa English, true is like a crown that cannot be hidden. Salin sa Tagalog, ang sinumang lalapit sa kalan ay tiyak na uulinan. Tigsik o toast. Ito ay binubuo ng pagbigkas ng maikling tulang bilang parangal o papuri sa isang tao o bagay ginaganap sa isang tigsikan o drinking party. Una, tigsik ko ang payapang gabing ito na siyang dahilan ng ating pagdiriwang dahil ang minimithi nating bulaklak ay naririto. Pangalawa, tigsik ko ang lahat ng nilalang ng Diyos, maliit man o malaki, walang pagkakaiba, malaki man o maliit, pare-parehong may silbi. Patudan o paukod. Patudan o paukod o bugtong. Isang pangusap, minsan ito'y isang tunog, minsan naman ito'y tula na madalas mayroong doble at nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Ito ay kadalasang nilalaro ng mga kabataan at ng mga nakakatanda. Ang bugtong ay tinatawag ding paunahan, palaisipan at patuturan. Masarap gawin ang bugtong, bugtungan o pahulaan dahil masaya ito at nakakaaliw. Marami ang sa ating mga bugtong ay naglalarawan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kaisipan, pag-uugali at katutubo. Mga halimbawa, una, isda ko sa Maribeles, nasa loob ang kaliskis, sagot, sili. Pangalawa, pagbusog nakatayo, pagutom nakaupo, sagot, sako. Pangatlo, payong na di nababasa-basa, sagot, dahon ng saging. Awiting bayan. Tinawag na suanoy ang mga awiting bayan sa Bicol. Ang mga awiting bayan sa Bicol ay mga pagpapahayag ng nararamdaman at paniniwalang mga tao na nilikha ng parang paawit. Ang mga awiting bayan din sa Bicol ay nagpapakita ng pagkakaiba lalo na sa paksa. Naghahandog ng melodiya at paraan ng pagkanta. Ito ay tumatalakay sa unang dalawang aspekto. Ang paksa at paghahandog ng paksa ay tungkol sa pamagat ng kanta at ang naghahandog ay ang paraan ng pagpapalawak ng paksa ng mga kanta. Ang lahat ng talaan ng mga taong ita sa bundok iriga ay may mga kanta tungkol sa pag-ibig na tinatawag na dinosa. Ang mga awitin na kinakanta sa piyesta ay tinatawag na talbon at ang awitin sa kalungkutan at sa pakipaghatian dahil sa pagkamatay ng isang kamag-anak ay tinatawag na diwata. Ngunit ang agta ay hindi kinakanta sa kasalukuyan, maging ang mga agta ay hindi maalala ang mga ito. Sa mabang lugar naman ay marami mga awiting bayan na umusbong tulad ng awit kundiman, tagulaylay at warasa. Ang mga uri ng awit ay may mga kwentong awitin tulad ng mga awiting pandulaan, awitin sa mga inuman, awitin sa mga paggagawa at uyeye o kantang panyunok. Ang awiting pang-ritual ay tinatawag na angkri. Ang awiting para sa namatay na
gera, ang warasa, inaawit matapos ng isang kalamidad tulad ng pagsabog ng mga bulkan at matinding bagyo at lindol. Marami ang mga awiting kundi man ang maririnig sa kasalukuyan, ngunit ang kumakanta ay pawang mga matatanda. Pa ang ilan sa mga awiting bayan o kantang suanoy, punay, kudut-kudutan, karseladong pagkamuot, ang harongmi, ang babaeng taga Bicol, bulkan bulusan, mayon isarog, ilong pagkamuot, saro, duwa, tulo, at kulasising berde. Bilang dito, ang pinakatanyag na awiting bayan, ang Sarong Banggi. Sarong banggi sa higdaan, nakadangon ako, ngunit sarong gamgam sa lubak ko, katurugan, bakit kundi si mong boses iyong halan. Sarong banggi sa higdaan, nakadangon ako, ngunit sarong gamgam sa lubak ko, katurugan, bakit kundi si mong boses iyong halan. Bago ako bangon, si sagoyang mata ay binuklat, etong kadikluman ako nangalagkala. Sa itaas, si mong lawok na hiling ko maliwanag. Lagot ako bangon, si sagoyang mata ay binuklat, etong kadikluman ako nangalagkalag. Si sakong pakiling pasiri sa itaas, si mong lawok na hiling ko maliwanag. Tapos ako bangon, si sagoyang mata ay binuklat, etong kadikluman ako nangalagkalag. Si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong lawong na hiling ko maliwanag. Kung na mahiling ko'y kanunoy, sana perme ang sakong nasa isip, kaya pala nunay si mong himatayan, mga inagrangay ng pugring buhay ko. Kung na mahiling ko'y kanunoy, sana perme ang sakong nasa isip, kaya pala nunay si mong himatayan, mga inagrangay ng pugring buhay ko. Mga tanyag na akdang naisulat. Una na riyan ang alamat ng Bulkang Mayon. Mga tauhan, Raha Makosog ang pinuno ng mga Bicolano, ama ni Daragang Magayon. Daragang Magayon, kaisa-isang anak ni Raha Makosog. Pagtuga, isang mayaman, bantog na mandirigma, ngunit masama ang ugali pagdating sa kayamanan. Isa sa mga manliligaw ni Magayon. Ginoong Ahlapaap, isang Tagalog na nagtungo ng Bicol upang mapatunayan ang ganda ni Magayon, anak ng isang lakan. Epikong Ibalon, mga katangian, binubuo ng 60 saknong, may sukat na 12, nahati sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay kahilingan ni Iling kay Kagdugnong,
Ang ikalawang bahagi ay awit ni Kadugnong tungkol sa mga pangyayari noong matandang panahon. Ang magsasaka at ang pare. Mensahe, ang panlilinlang o pagiging sinungaling ay hindi tama at mayroong kapalit na kaparusahan. Teoryang pampanitikan, moralistiko. Ang hari at ang magsasaka. Mensahe, kahit na mahirap ka kung gagamitin mo sa tama ang iyong katalinuhan, hindi ka maaapi ng mga mayayaman. Teoryang pampanitikan, feminismo. Ang mga duwende. Mensahe, igalang ang bawat kilalang sa mundo, anuman ang katayuan o pisikal na kaanyuan nito. Lahat tayo ay may karapatang makatanggap ng respeto mula sa iba. Teoryang pampanitikan, imahismo. Si Juan Osong. Mga tauhan, Juan Osong, Pedro, pulis, militar, Pedro at mga magnanakaw. Pagpapahalaga, huwag maging pilosopo at tamad. Kung magiging pilosopo ay gawin sa tamang pagkakataon at paraan. Panghuli, ang tula. Ang makabagong tula sa ngayon ay nauuri sa personal at sosyal. Ang huli ay nakabatay sa estilong rawit-dawit. Ang mga kilalang manunulat ng mga sosyal na tulang nagsasalaysay ay sina Lorenzo Rosales, alias Siling Labuyo at Zacarias Lucino. Ito ay mga bahagi ng tulang nagsasalaysay na sandang nakatigbak ni Juan Nicolas. Mapag-usapan ang iba't ibang uri ng panitikang mayroon ang rehiyong Bicol, dumako naman tayo sa mga tanyag na manunulat ng rehiyong ito. Sila ay maituturing na haligi ng panitika ng rehiyon dahil sa kanilang di-kalibreng obra o akda na talaga namang nagbigay daan upang lalong umangat ang panitika ng rehiyon. Ang bawat isa sa kanila ay nag-ambag sa ating panitikan na mayroon tayong mga Bicolano. Ang kanilang mga akda ay talaga namang tumatak sa mga puso at isip natin. Marapat lamang na ating silang kinilanin at pasalamatan dahil sa kanilang dedikasyon, talento at karunungang ibinahagi nila sa atin gamit ang kanilang mga akda. Kabilang dito sina Celedonio V. Aguilar, Clemente Bulacon Alejandra, Nicolas Serrano Arreta, Merlinda Calulu Bubis, Manuel Tria Fontanella, Mariano Perfecto, Antonio Bufete Salazar, Angela Manalang Gloria, Bienvenido Santos, Dr. Merito D. Espeña, Suliman M. Santos Jr., Azucena Grajo, Oranza, Thomas Prieto, Conrado de Quiros, at Jose Maria Panganiban. Mga manunulat ng ikalimang rehiyon. Celedonio V. Aguilar, ipinanganak sa Kamalig Albay noong ika-6 ng Marso 1923, guro at manunulat sa Weekly Women's Magazine noong 1950, naging presidenta ng Albay Writers Club, mga tulang nagawa, Shaking Shadows noong 1966 at This Season and Night noong 1968. Si Clemente Bulacon Alejandra naman ay pinanganak sa Canacman, Camarines Sur noong ika-23 ng Nobyembre 1985, makata at mandudula, manunulat ng Samahang Bicol, mga tulang nagawa, Darugay-Goyog o Just Hum to Yourself noong 1927 at Madaling Isip o In Short. Sumulat ng dulang Prinsipe Lizardo at Prinsipe Fernando, panalo noong 1926 sa pagsasalit ng Mi Ultimo Adios ni Rizal. Si Nicolas Serrano Arreta naman ay pinanganak sa Camagong, Owas, Albay noong ika-6 ng Disyembre 1900
Dalawa sa kanyang nobela ay ang Andahas ni Pagkamuot o Duwang Puso, ang The Power of Love in Two Hearts, at ang Agos na Magtuod o Go with the Flow. Sumulat din siya ng mga dula tulad ng Sarsuela Bicolana, Bicol Sarsuela, Anmarhana Sorsogon o The Good Sorsogon, Pantinople y Adriana o Pantinople and Adriana, at Orontis o Orientas. Merlinda Carulo Bubis naman ay pinanganak sa Tabaco, Albay noong ika-25 ng Nobyembre 1959. Premyadong Bicolanang Australiang manunulat, guro, mananayaw at artista. Tula, Summer Was a Fast Train Without Terminals. Mga nobela, Banana Heart Summer, Pag-uli o Pag-uwi, Homecoming at iba pa. Nanalo siya ng 2016 Christina Stead Prize for Fiction sa NSW Premier's Literary Awards para sa kanyang librong Lucas Girl, A Love Song. Si Manuel Tria Fontavella naman ay pinanganak sa Sangay, Camarines Sur noong ika-11 ng Oktubre 1889. Doktor, manunulat sa Bicol at Espanyol, kompositor at politiko. Mga tula, Maski Nanok ang Pagturog Ko o True Fast Asleep, Mayda Baya Rangga o Come o Comfort, at Anpana o The Arrow. Mga awit, o Obispong Namumutan o Beloved Bishop, ang Satong Kundiman o ang Our Song, at ang Luhang Mapait o Bitter Tears. Si Mariano Perfecto naman ay taga-Ligaw, Albay. Siya ay pinanganak noong 1850 at nanirahan sa Naga, Camarines Sur. Siya ang kinikilalang ama ng panitikang Bicol at ang ama ng panitikang Bisaya. Sinulat niya ang Anparabareta o newspaper, Almanak Bicolnon o Bicol Almanak, ang paggiya kan mga pastores kan pagkamundag ni Jesus duman sa protal na Belen, o The Awakening of the Shepherds during the birth of Jesus in the manger. Antonio Bofeto Salazar naman ay taga Malinaw, Albay at pinanganak noong ika-9 ng Mayo 1907. Isang manunulat at kolumnista. Ang kanyang mga isinulat ay ang Tota Fulchra o Absolutely Beautiful, Sa Bicolandia o In Bicolandia, at Tunog na Gikan sa Langit o Voice from Heaven. Nagsalin din siya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo at ilang tula ni Jose Rizal sa Bicolano. Angela Manalang Gloria naman ay taga Guagua, Pampanga at ipinanganak noong ika-24 ng Agosto 1907. Nagsimula siyang magsulat ng mga pansanin na sulatin sa silid-aralan. Sa gulang na 16, nakapagtalathala na siya ng kanyang mga tula sa Women's Outlook. Naimpluwensyahan siya ng mga kanyang guro sa Ingles, C.V. Vickers, na siyang pumatnubay sa kanya sa pagiging makata. Nagwagi siya sa mga literary contest at nalathala ang kanyang tula sa Sunday Tribune, Philippine Collegian, Literary Apprentice at Herald Midweek Magazine. Si Dr. Mireto B. Espina naman ay isang propesor sa pamantasan ng Nueva Cáceres, manunulat at tagapagsalin ng mga epiko at iba pang panitikang Bicolano. Kilala siya bilang autor ng Ibalong o tinatawag ring The Bicol Folk Fragment. Si Soliman M. Santos Jr. naman ay isang profesor at research fellow sa Ateneo de Naga. Naging tanyag siya sa labas ng rehiyon nang ilimbag niya ang kanyang aklat na Heart and Mind in Bicol. Si Azucena La Grajo Oranza ay mula sa Sorsogon, batikang manunulat ng palangka para sa maikling katha at dula. Bukod sa pagiging manunulat, si Oranza ay isa ring Associate Professor of Literature and the Humanities sa Far Eastern University. Bilang isang manunulat ng dula, sumulat siya para sa teatro, radyo at telebisyon. Nagsulat siya ng mga nobela, Bamboo in the Wind noong 1990, A Fasting Season noong 2002,
Feast of the Innocents noong 2003 at ang Women of Tammuz noong 2004. Thomas Preto, manunulat ng kasaysayan, mula sa kanya ang maingat na saliksik sa pagiging martir ng 15 Bicolano. Si Conrado de Quiros naman ay kilalang manunulat ng kasaysayan, kolumnista ng Philippine Daily Inquirer at sinulat niya ang The Flower in the Rumble. Si Jose Ma Panganiban naman ay mula sa Camarines Norte, kilalang propagandista at manunulat ng sanaysay. Sinulat niya ang El Pensamiento para sa Solidaridad. Ngayon alam ko na mayaman ang ating reliyon sa iba't ibang mga aspek. Oo naman talaga, makikita mo naman sa likas na yaman, kultura at lalong-lalo na sa panitikan. Ngayon ay handa na akong maipamahagi ang aking natutuhan sa aking pinsan.